you won't fucking die, bro. Hindi ka mamamatay sa pag-approach. Ang importante dito, nabe-break mo yung pattern mo na ninenervyos ka pag may babae sa harap mo. Men don't deserve more unless you earned it or unless we earned it. Kaya kung hindi tayo marunong mag-create ng opportunity sa buhay, walang mangyayari. Kaya kahit na, so doon mo daanin. So ganon ang way how to approach women. Accept the fact na hindi tayo lahat pare-pareho ng oportunidad. Kaya stop blaming money, stop blaming looks, start blaming yourself. Masyado tayong tamad sa pag-approach. Mas feeling nila yung ganda nila, yung sexy nila is enough na to retain the guy. So sinong may mali? Ang mga EA, alam nila yan kung paano kakausapin kung marunong kang kumausap talaga. Akala nyo ang babae na-attract sa lalaki na nagpi-please ng babae. Nasa utak mo lang yun. Dahil takot tayong mag-approach ng EA. Hey, what's up guys? It's your boy Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. Nanghihingi ng tips si Ropa regarding sa pag-approach ng EA. So, ang tanong niya is, ano daw ba or any tips daw ba sa pag-approach ng EA? I think, nasabi ko na daw many times, mga previous videos. Ang sinasabi ko is, nandyan yan sa how to up with balls. Di ba? Kasi meron tayong tinatawag na 3-second rule. Yung 3-second rule na yun, napaka-importante nun guys. Kaya siya importante is because binablock mo yung mind mo na bigyan ka ng mga dahilan para hindi mo siya i-approach. Kaya ang gagawin mo, within 3 seconds, i-approach mo na siya. Okay? Kasi pag hindi mo ginawa yun, lahat ng bullshit lalabas sa utak mo. Ay, ang daming tao, ay nakakahiya, ay may kasama siya, ay baka awkward, ay baka sabihin niya manyak ako, ay baka sabihin niya scammer ako. Lahat yan, lalabas yan sa'yo Brad. Meron tayong 3-second rule. Tandaan mo, ang brain mo, lagi kang tinuturuan wag mag-fail, o tinuturuan ka niya na gawin mo yung mga bagay na safe for you. So since mag-a-approach ka ng EA at naka-register sa brain natin, pag nag-approach tayo ng EA, napakataas ng chance na pwede tayong ma-reject. So dahil takot kang ma-reject, ano ang gagawin mo? Your brain will do fucking playing safe. So dahil ayaw mong ma-reject at masama sa loob mo pag na-reject ka, or hindi mo gusto pag na-reject ka dahil dadamdamin mo yun, feeling mo, you feel humiliated or you feel embarrassed. Pero ang totoo, wala naman talaga yun. Nasa utak mo lang yun. Dahil takot tayong mag-approach ng EA, dahil takot tayong mag-reject, dahil wala kang balls. Sa lahat sa inyo na aangas-angas na akala mo kay galing-galing sa EA, mag-approach muna kayo, oy! Walk the talk, Brad. Walk the talk. Hindi pwedeng talk, wala kang walk. Ang dami sa inyo for sure guys, let's be fucking honest. Lahat kayo takot mag-approach ng EA. Lahat kayo urong ang buntot. Lahat kayo walang ball sa babae. Ang alam nyo lang to please them. Dahil akala nyo, kakapanood nyo ng Disney, akala nyo ang babae na-attract sa lalaki na nagpi-please ng babae. No, it's not. Okay? Hindi kailanman maa-attract ang isang babae sa isang lalaki na nang pi-please ng babae. Dahil unang-una, kagaya ng lagi ko sinasabi, ang hinahanap ng babae ay yung lalaki na superior, dominante at higit sa lahat, confident. Dahil ayaw niya na magka-boyfriend na halos lahat siya ang magdidesisyon para sa relasyon. Dahil ang babae hangga't maaari parang starfish lang ang gusto nilang posisyon. Gets mo? Kasi nga hangga't maaari wala silang gagawin. But of course dapat alam nila yung part nila as your girlfriend. So same thing bro, pag nag-approach ka ng EA, alam nila yung part nila or alam nila yung dapat nilang gawin. Either they will say yes or they will say no. Ang mga EA, alam nila yan kung paano kakausapin kung marunong kang kumausap talaga. Ngayon, kung nag-e-expect ka na siya ang kakausap sa'yo or magdadala ng conversation, then you need to wake up bro. Pakinggan mo or panoorin mo lahat ng content natin dyan para
may idea ka pang mapulot or makuha. Balik tayo kay Ropa. Ropa, ano sabi mo? 7 or 8 siya. That's too much, bro. What? That's too much. 7 or 8, ano yan? Artista? Ano yan? Modelo? Ganun ba kayo kataas magbigay ng mga numero? Tapos etong sabi ni Ropa natin, 6 daw siya. Bro, never ever rate yourself. Hayaan mong tao ang mag-rate sa'yo. Hayaan mong mga babae ang mag-rate sa'yo. Dahil kailanman hindi mo masasabi kung anong numero ka. Walang pinagkaiba yan sa mga tao na puro ebas na andali daw mag-vlog, andali daw gawin yan, andali lang naman daw maggawa ng content. O ba't di mo subukan? Gumawa ka para makita mo kung tatangkaligin ka. At kung valuable yung binibigay mong content, people will like you. Eh paano ko hindi? Brad, let's be honest, kahit valuable yung binibigay mong content, kahit malupit ka na, it doesn't mean papanoorin na nila agad. Tayong mga lalaki, para tayong sumusuot sa karayo pagdating sa paggawa ng content. Ang hirap tumawid dahil alam natin na mas prioridad ng karamihan ang entertainment kesa sa mga bagay na matututo ka. At lalo-lalo na, mas pinapanood ng karamihan ang mga babaeng sumasayaw ng sexy. Let's be honest guys, diyan tayo mahina, diyan tayo walang control. Kaya nga, binibigyan nyo ng positive reinforcement yung mga babae na nag-post lang, nakita cleavage, na nakasando, or naka-provocative clothes. Kaya, feeling nila, yung ganda nila, yung sexy nila, is enough na to retain the guy. So, sinong may mali? Tayo pa rin. Masyado tayong tamad sa pag-approach. Masyado tayong passive sa pag-approach. Kaya, ang feeling natin, with looks, with money is enough to get the relationship. No. Maybe you can bang or bang some women because of your money, because of your looks. The question is this more on your looks or more on your money? Bakit hindi mo dinaan sa personality? So kawawa naman yung hindi gwapo at walang pera. Kasi kung looks lang ang basehan para sumama sa'yo ang EA. Kaya stop blaming money, stop blaming looks, start blaming yourself because wala kang ginawa kundi mag-complain, wala kang ginawa kundi mag-whine. You need to be a fucking man, bro. Grow up. Accept the fact na hindi tayo lahat pare-pareho ng oportunidad, na hindi tayo lahat pare-parehas ng itsura para umarte ka na gwapo lang ang makakakuha ng EA. Gets? Walang pinagkaiba yan sa matangkad at sa maliit. Di ba? Pag pinatakbo mo sila, alam mo kaagad na lamang yung matangkad. So anong gagawin mo? Sisisihin mo ba yun? Hindi naman, di ba? So kailangan mong humanap kung saan ang kahinaan ng matangkad. Anong sports ang di pwede matangkad? Something like that. Like gymnastic. Nakita mo naman si Carlos Yulo. Pucha, pag mga 6-footer ka dun, parang hirap mag-balance dun. I'm not saying na dito na walang kakayahan yung mga 6-footer na sumali sa ganung sports. Pero syempre malaki ang advantage ng maliit kasi unang-una madali ka magbalance kasi ang liit ng ibabalance mo kumpara doon sa matangkad di ba? Well, I'm not a professional when it comes to sports, pero guys, use your mind or use your brain to find out or to know kung ano yung mga sports na pwede sa maliit na hindi pwede sa matangkad. So doon mo daanin. So ganon ang way how to approach women or how to get more women. Hindi yung iyakan ng iyak kasi hindi ka gwapo or hindi ka mayaman. Hindi nila kasalanan kung gwapo silang pinanganak at hindi nila kasalanan kung magaling silang gumawa ng pera. Brad, hindi mo kasalanan kung pinanganak ka mahirap. Kasalanan mo kung mamamatay kang mahirap. Ewan ko kung narinig nyo na yung saying na yun. Diba? May mga bagay, ang dami Brad ang daming may hirap sa showbiz na yumaman at magaganda ang buhay, influencer, vlogger, di ba? Naging maganda ang buhay because they create their own opportunities, di ba? Kaya kung hindi tayo marunong mag-create ng opportunity sa buhay, walang mangyayari. Kaya kahit na sabihin mo ang ganda nitong EA na to pero wala kang ginagawa, same thing bro, wala kang makukuha sa EA na maganda kung hindi mo man lang siya makuhang kausapin or makuwang i-approach. Hanggang tingin ka na lang Brad, walang mangyayari sa'yo at hindi ka mag-i-improve sa game mo. Tandaan mo yan.
isa kang luhaan, isa kang talunan, na you will be one of the guys na magwa-whine, magrereklamo na pogi lang ang pinapansin ng kababaihan. Guys, andito sa Sublado Moto, hindi para iparealize sa inyo, kasi wala nagpaparealize sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. Masyado kayong binebi ng magulang nyo, ng surroundings nyo at ng social media. Nakakala nyo you deserve more. No, you're not. Men don't deserve more unless you earned it, or unless we earned it. Uulitin ko, men don't deserve more unless we earn it. Walang pinagkaiba yan. Sa pag nagtatrabaho ka sa sales, the more you work hard, the more you get commission. Okay? Hindi pwede na, okay, pare-parehas tayo dito ng trabaho, dapat pare-parehas tayo ng sahod. Eh, yung isa masipag, yung isa laging pumapasok na maaga. So, it's so unfair na ang makukuha niya sahod, same nung mga late. Gets mo? Hindi pwedeng ganun. So, kaya Brad, uulitin ko, meron tayong 3-second rule. 3-second rule, pag nag-start na yon, na nakita mo siya, pag nakita mo na ang isang EA na maganda at trip mo at pasok sa standard mo, you need to approach her right away. Kaya nga, anong lagi ko sinasabi, I think many times ko na ito nasabi that hindi ko na mabilang. Kailangan yung kumausap ng iba't ibang klaseng EA. Yung mga nagtatrabaho sa mall, nagtatrabaho sa restaurant, kahit anong kausap lang. Hindi naman kailangan lagi mo silang mapapatawa. Pero pag napatawa mo sila, ibig sabihin, gumagaling ka na. Ang importante dito, nabe-break mo yung pattern mo na ninenervyos ka pag may babae sa harap mo. Alam ko, nag-i-start to. Bata pa lang tayo. Like I said, di ba? Mahirap pa reject, bro. And it's very painful, emotionally and mentally. Especially sa atin lalaki, mentally yan, bro. Kalaban natin yan, yung isip natin, oh shit, I don't wanna do it again. I feel so embarrassed. No! You won't fucking die, bro. Hindi ka mamamatay sa pag-approach. Actually, may matututunan ka pa kung nasa rational thinking ka. Kung rational ka mag-isip, marami kang matututunan. But the problem with us is puro tayo emotions. Ay, nakakahiya. Ay, naku, baka sabihin manyak ako. Ay, naku, baka sabihin scammer ako. Ay, naku, baka sabihin may bebentahan ko lang siya ng kung ano-ano. O sige, isipin mo yan ng isipin, pero walang mangyayari sa'yo. Tandaan mo yan. Only end justify the means, di ba? Ewan ko, alam niyo yung saying na yun. Only ends justify the means.